Magandang umaga po sa bawat isa. Nainyayan ko po yung mga nakatayo pa sa likod. Meron po tayong upuan dito sa harap. Kung nyo pong naisin na maupo sa harapan. At tayo po yung mag-uumpisa na. Sa umaga pong ito, nais ko pong magbahagi ng isang verse. Sa Psalm chapter 34 verses 1 to 3. Sabi po doon, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Amen. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Amen po ba? Itoon po natin ang ating focus sa ating screen. Nahanyaran ko rin po ang bawat isa na tumayo po. Bawat isa na ang kanta pong ito ay gawin natin isang panalangin sa ating Panginoon bago po tayo mag-umpisa. Amen.
Diyos, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan mo po ay aming papupurihan. Salamat ng marami sa umagang ito, Diyos, na kay ganda. Pinagpala mo po, dinako mo po kami sa lugar na ito na bahay-sambahan upang sama-sama ka naming sambahin. Kaya't narito po kami, lahat ng iyong nilalang, yung tinatawagan, upang ikaw ay papurihan. Narito po kami, Panginoong Diyos, upang maghandog, mag-alay ng papurit pagsamba sa iyong dakilang banal na pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, at inihiling na ang pagkilos mo po sa buhay ng bawat sa amin sa umagang ito, sa pamagitan po ng iyong mga salita na ihatid po ng iyong lingkod, aming Panginoon. Maging handa na bukas ang aming puso at malinaw ang aming kaisipan upang ang iyong salita, ang hatid na mensahe nito ay aming pong mapakinabangan. Kaya't dalangin po namin, O Diyos, na patnubayan mo po at pangunahan ang iyong pong lingkod na gagamiting sisidlan ng iyong salita upang ihatid sa amin ang iyong salita. Ikaw pong siyang manguna sa Kanya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At dalangin din po namin ang mga lingkod mo po na mangunguna po sa pag-aawitan, paghahandog ng mga pagsambang awitin sa iyo, sa mga instrumentalist, Panginoon, patnubayan mo po sila at pangunahan. O Diyos, nasa kanilang pag-aawit at pagtutugtog, hindi lamang po na sila ay gumanap, Panginoon, kundi upang ang mga awiting ito, O Diyos, dito pa lamang po, Panginoon, ay mapagbulay-bulay na po namin ang hatid na mensahe ng mga awiting ito nang sa ganon patuloy po naming maramdaman at maranasan ang iyong kaluwalhatian sa aming buhay. Salamat po, Ama, at kami pong lahat na nandito ngayon, O Diyos, ay nais po naming ibigay sa iyo ang aming oras sa pakikinig, ang aming atensyon, Panginoon, sa iyong mga salita upang ikaw, Panginoon, ay mabigyan po namin ng kaluguran sa umagang ito. Dalangin din po namin yung mga kapatid po namin na ngayon ay nasa pagbibiyahe. Patnubayan niyo po sila at makarating sila sa lugar na ito upang makasama po namin sila sa pagsamba po sa iyo. At ngayon pa lang, Panginoon, sa kabuuan po ng gawain mong ito, amin pong ibinibigay na sa at binabalik ang lahat ng kalulhatian, kapurihan, karangalan, walang ibang maitaas, kundi ikaw lamang po, aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah! Handa na po ba ang lahat para umawit sa ating Panginoon na buhay? Amen po ba? Amen. Can I hear amen? Amen. Kayo po sama-sama ang puri sa ating Panginoon. Amen. Ay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Ay sarap umawi, sumaya sa ating Diyos.
strive to see your glory. And every nation bow before you. And all our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy,
thousand reasons for my heart to find. Gonna bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, we worship Your holy name. Abba Father, we worship You. I will lift Your name on high, oh Jesus, this morning. We lift Your name on high in our lives, oh Lord. We're gonna continue to bless You with all our might. Hallelujah, because You deserve everything. Hallelujah. On that day when my strength is failed, the end draws near and my time has come. Still my soul sing Your praise unending. 10,000 years and 10 forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your For the last time we holy say, name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, we worship Your holy name. Oh, we worship You, Jesus. 'Cause You deserve praise from Your people. Oh, we bless You, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy niyo kami katagpuin sa araw na ito. Sa open our hearts, our minds, our souls, our spirit, Lord God. Naway, ma-absorb namin lahat ng aming mga mapagkikinggan sa araw na ito, Panginoon. Kayo lamang ang siyang maitaas sa buhay namin. Maraming salamat po. Can I hear amen? Amen. In Jesus' mighty name we pray.
Praise the Lord. Hallelujah. Are we blessed this morning? Siyempre, hindi lang ngayong umaga. Araw-araw ng buhay natin, pinagpala tayo. Amen. Hallelujah. Kagabi po sa aming devotion ng music team ay naibahagi ng isa naming kasama sa music team ang Filipos 4:6-7. Sabi niya ay huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kanyang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. At nag-follow up verse po ako dito ng verse 1 ng Filipos chapter 4. Ito po ay isang tagubilin ni Apostle Pablo. No? Sabi po niya sa verse 1, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Amen. Ako po'y naniniwala na kapag ang ating pamumuhay ay tunay na nakaugnay sa ating Panginoon, ay ang lahat ng ating hinihiling sa Kanya sa pamagitan ng panalangin ay ipagkakaloob ng Panginoon. No? Mapa-physical man ito, mapa-material, pinansyal, kagalingan, physical, at iba pa. No po? Yes, di man po pinangako ng Diyos na tayo ay makakaranas ng kapigatian. No? Hindi pinangako ng Diyos na hindi na tayo makakaranas ng kapigatian dito sa lupa. But bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay pinangakakuan ng Diyos ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso na patuloy po nating nararanasan. Amen po ba yon? No? Si Jesus po ay ating Diyos. Amen po ba yon? Jesus is our God. Amen? And Jesus also was not poor. Totoo po ba yon? Also, although siya po ay pinanganak sa sabsaban, but He is our God. The true existence of God, siya po ay makapangyarihan. Si Jesus ay makapangyarihan. So, the early New Testament saints were not poor. Amen? So, you don't have to be poor. Tayo po ay hindi poor. Hindi po tayo mahirap sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Amen? Dahil nais ng Diyos na tayong lahat ay umunlad. Amen po ba yon? God wants you to prosper. Sabi ng 3 John 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. And God is pleased when you prosper. Amen? Ang Diyos po ay nadadakila kapag tayo po ay umuunlad. Ano? Sabi ng Psalms 35 verse 27, Let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. And God gives you the power to prosper, or God gives the power to get wealth. No? Sabi rin ng Deuteronomy 8:18, But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant. And lastly, God's blessing will make you prosper. Sabi ng Proverbs 10:22, The blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. So God promises to bless those who are faithful in tithes and offerings. Amen. So let us pray. Hallelujah. Father God, salamat po sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, sa aming pong pagkakaloob, O Diyos. Dalangin ko ang pagbasbas mo, Panginoon, sa bawat kaloob ng bawat anak mo, O Diyos, na magamit po ito sa iyong ubasan, Panginoon, sa paglaganap ng iyong mga salita.
At patuloy mo pong pagpalain ang bawat anak mo, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, mga business, Panginoon, na patuloy mo pong pinagpapala, O Diyos, sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, patuloy kang mapapurihan sa aming pong pagkakaloob sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. A few announcements po before we proceed with hearing God's Word. So, a reminder po na sa mga hindi pa nakapag-enlist last time for the members registration, after service po, pwede po kayong pumunta sa baba sa may pastors or library office po para mapicturean din po at makuha yung inyong autograph at personal information at masama din po kayo sa ating monthly birthday announcements. And also, we would like to welcome for the second time si Marlon Altaque po. Kung maaari pong tumayo at makilala po namin kayo. Welcome po sa Christ Center Life City Church. Kasama niya rin po ang kanyang anak nasa baba po sa Sunday School. So kung maaari po kayong manatiling tumayo at pag-pray po namin kayo ng church. Church, let's pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at pinasasalamatan. Salamat sa kaluluwang muling yung idinako, Panginoon. At alam namin na ikaw ay may batid sa Kanya at may magandang plano, Panginoon. At iyon ay makilala at patuloy na lumalim, Panginoon, ang pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Panginoon, dinadalangin namin na ang iyong iglesia ay gamitin mo upang palakasin at patatagin ang iyong mga anak, Panginoon, at makapag-serve, makapagsilbi sa bawat isa, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa kaluluwa at sa mga kapatid na nagdadala pa ng mga kaluluwa, Panginoon, sa aming gawain. Ito aming dalangin na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Church, let's also prepare our hearts and mind as we hear God's word delivered by Pastor Fergin Perez. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Parang malungkot po kayo. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo dito ay may purpose? Ang bawat isa sa atin. Hindi lamang po tayo nandito upang makinig ng salita, pero may layunin po ang Panginoon sa bawat isa. Tayo po ay natapos dun sa pinag-aaralan natin, which is, natatandaan niyo pa po ba? Ephesians. Yan, yung mga sa sulat na Paul po sa mga taga-Epeso. Hindi po ako gagawa ng series of sermon ngayon kung hindi i-apply po natin yung napag-aralan natin kung sino po kayo. And we're going to apply that sa buhay natin ngayon at the present, yung pinag-aralan natin sa Ephesians. Ano po? Si Paul po kasi, his immediately purpose for writing Ephesians is that he prayerfully longs for his readers to advance in faith, love, wisdom, and revelation of the Father of glory. Ito po yung ito yung purpose ni Paul na sinulat niya para taga sa Epeso. And Paul therefore seeks to strengthen their faith and spiritual foundations by revealing the fullness of God's eternal purpose of redemption in Christ for the church. Ito po yung main purpose. Bakit po sinulat ni Apostle Pablo yung sulat sa mga taga-Epeso? Ano po?
So ngayon po, ang gagawin po natin, we will going to apply it to ourselves sa present life po natin. Sino ba ako? Ano ba ako? At lagi nating tandaan, remember who you are with Jesus Christ. Tandaan po natin yung sinabi ni Paul dito, doon sa mga taga-Epeso, ang main purpose niya is to advance in faith, love, wisdom, and revelation of the Father of glory. Yung faith po nila. Ngayon po i-apply natin sa ating mga buhay ngayon. Kaya binigyan ko po ng title ang aking mensahe ngayon, Remember who you are with Christ Jesus. Tandaan po natin, sino ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo. Bago po tayo magpasimula ay tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, maraming salamat o Lord sa araw na ito. Dahil Panginoon, kami po ay binigyan nyo ng pribilehyo na makaharap ka namin at masabing mahal ka namin at kung sino ka para sa amin, O Lord God. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Ibinigay niyo upang mapag-aralan ang inyong mga salita, Lord. Lord, gabayan niyo po kami, ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, O Lord God, na bigyan kami ng katalinuhan upang sa aming pag-aaral ay maintindihan po naming lubos, O Lord. Lord, use me as your messenger, O Lord. At ang pangalan mo ang may taas, ang mapurihan, at ang hindi po ako, Panginoon, na inyong lingkod lamang, O Lord. Maraming salamat po sa bawat isa na nandito, na aming mga kapatid, na nais mag-aral at makita nila kung sino sila at anong purpose nila bilang isang Kristiyano, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka, O Lord God, at ang tanging pangalan mo, ang nais naming maitaas lamang. And we give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Makakaupo na po kayo. So, ayun po, binigyan ko ng title ang ating pag-aaralan, Remember who you are with Christ Jesus. Sino po ba tayo? Minsan po kasi nalilabel tayo kung sino tayo. Sa ating, minsan pag nasa isang baryo ka, o isang lugar, may nalilabel tayo, o nabibigyan ka ng isang titulo. Pag minsan nga, halimbawa na lang po, pumunta ka sa isang bayan at may hinahanap kang pangalan, ay tao, binigay mo yung isang buong pangalan, pero hindi nila kilala. So, nalilabel. Kung minsan, binibigyan natin ng, mahilig tayo mga Pilipino, dun sa paulit-ulit na pangalan, at saka nagbibigay tayo ng alias. Minsan, dinalagyan natin ng, minsan, ang pangalan, Pot-Pot. Ayan, inuulit natin yan, mga pangalan ganyan. Nagbibigay tayo ng pangalan, Puti, kahit hindi naman puti. So, kumbaga, nagbibigay tayo ng mga alias. Tayo po ba? Sino tayo? Sa mata ng Panginoon. Remember who you are with Jesus Christ. Makipagbasa po kayo sa akin, sa 1 Peter. Ito po yung magiging natin, yung main verse natin for today. 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Tayo daw po ay God's special people. So, sino nga ba tayo? Tandaan nyo, lagi po nating tatandaan kung sino tayo. Napag-isip-isip nyo na ba o tinanong nyo yung sarili nyo kung sino kayo? Bilang isang Kristiyano. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Sino siya? Tignan nyo siya. Sino kaya siya?
No, minsan, pag nakita mo na, ito yata yung lagi kong katabi every Sunday. Tama po ba? Hindi tayo nagpapalit ng upuan eh. Lagi na lang kapag linggo, kung tatatakan nga po natin yung mga upuan na yan, eh nakahulma na yung katawan nyo doon sa mga upuan na yan. Amen? Ako nga po, kahit nakapikit, sabihin nyo sa akin yung pangalan, kaya kong ituro eh. Kung saan sila nakaupo. Si Pastora, si Brother Sosa, yung asawa ko, tsaka yung pamilya ko, nandun. Si Pastor Romel, nandun. Si Brother Ode, nandun. Si Ninang Susan, nandito. Si Mami, nandun. O, lahat yan, alam ko na. Ano? Kaya po kahit nakapikit, alam ko kung nasaan yung posisyon. Pero, hindi po yung pag-uusapan natin. Patatandaan po natin kung sino tayo. Sa tingin niyo po, sino kayo? Base po doon sa pinag-aralan natin sa Efeso, sino kayo? Sino tayo sa Panginoon? Tayo po ay, remember who you are, one who is a disciple of Christ. Unang-una ko pong sinabi yan, tayo po ay disciple ni Kristo. Sabi po sa Acts 11:26, when he found him, he brought him into Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul meet the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Ano pong ibig sabihin dito? Bakit sabi doon? The Christians were called in Antioch. Alam niyo po ba na sa lugar ng Antioch, or place where followers of Jesus Christ were first labeled? Ito po yung natatakan sila, na tinawag silang Kristiyano doon sa lugar ng Antioch. Bakit po sinabi doon? At natatakan sila. Tawag po sa atin. Anong tawag sa atin? Christians. Believers. Ano po? Alam niyo po ba, doon sa lugar na yon, they were called, or they were labeled. Labeled parang, sa isang produkto, pag sinabi mong labeled, may brand siya. Ano po? So tayo, parang nilabel din tayo. Nilagyan tayo ng pangalan as Christians. This label of Christians was for use as a derogatory word. It was an insult. Insulto po for the first Christians. Nangiinsulto yung mga taga-Antioch. Kaya tinawag silang mga Christians. There was a movement of people who were following the way of Christ. At itong mga followers ni Jesus Christ ay lumalaki. Ito yung mga disciples. Lumalaki po sila. Paano sila lumalaki? So, nabahaginan po sila ng salita ng Diyos. And they just don't stop there. They become disciples and spreading the word of God. So ngayon po, yung mga taga-Antioch, ang tawag sa kanila is little anointed ones or little Christ. Doon po, na-derive yung tawag nila, Christians. So parang tayo, pag nandito tayo, ang tawag sa mga taga-Sindalan? Sindalenyo? Ang pangit naman. Ano na lang, San Fernando. Ayan. Huwag mo nang lagyan ng San. Fernandinos na lang. Ayan. So tayo po, here in San Fernando, we were labeled as Fernandinos. And you are proud. Alam niyo po, during that time, when you were called the Christians, kasi po, yung mga Kristiyano napapersecute. So, pero dumadami sila because of these disciples. So, dumadami sila. So, tinawag silang little Christ or little anointed ones. Kasi po, dumadami nga sila. At ito po ay inuinsulto nila. Parang sa atin, paano ko sasabihin yon? So, halimbawa, nag-aaway yung mga Fernandino at saka mga Ilocano. Sorry po, sino yung mga taga-Ilocano dito? Ayan, Mami, welcome. Tsaka si Brother Job, alam ko Ilocano. Ayan. Nag-aaway yung Kapampangan, tsaka nag-aaway yung Ilocano. Sabi ng Ilocano, sabi ng Kapampangan sa Ilocano, mga Ilocano nakarmet. Ano po ba yung ibig sabihin ng nakarmet? Ha? Nakarmet, ibig sabihin, ano po yun kuripot.
Sabi nila, kuripot. So, nabasa nila, ay, Ilocano, kuripot. So, they were labeled like that. Tayo mga Kapampangan, siyempre, Kapampangan ko. Proud ko, Kapampangan ko, mapagsisti ko. Parang ganon. So, they were labeled. Ay, si ano pala, si Pastor Romel, ano? Ilocano rin pala. Tama po. Ayun. So, ewan ko, napapanood niyo yan, merong isang vlogger na, they always labeled as Kapampangan. No? Of course, Kapampangan ko, mayabang ko. Ayan. Lagi nilang sinasabi yan. Of course, Kapampangan ko, mapag-Sharon ko. Of course, Kapampangan ko, mapaghanda ko. Agyan nga akong pera. Lagi nilang sinasabi. They were labeled like that. So, nasabi ko lang po yung label so that you can have, you will going to distinguish what kind of label na nilabel tayo as mga Kristiyano during the time. So, parang, pag sinabi mo yan sa Ilocano, parang iniinsulto mo sila. Tayong mga Kapampangan, sinabi nila, rin, Kapampangan, mayabang la rin. Magyalang-alalang pera rin, mapormala. Tama po ba? Mga Kapampangan daw, kahit walang pera yan, mapoporma. Hindi naman lahat. Kahit wala namang baay yan, hindi naman lahat. Ayun po. So, it was like that. So, na parang, it was a derogatory word. It was an insult. So, kaya tawag sa kanila is Christians. So, parang iniunsol, ay, mga Kristiyano, ganyan. So, ganun po yung tinawag sila. So, we are disciples. Tayo po ay disipulo. Hindi po tayo nandito lang upang umupo. Ano? So, the first Christians, they were persecuted. But even they are persecuted, dumadami po sila. Why? They follow Jesus Christ. Unfortunately, the Christians right now and the Christians before are not the same. Hindi po ganun kainit before. Sila po kahit pinapersecute nila, kaya nga po, remember who you are. Pangalawa, one who is willing to suffer in order to glorify Christ. 1 Peter 4:6. However, if you suffer as Christians, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Kung minsan po, yung pangalan mong dala, hindi kung minsan, tayo po, we are very proud of our name. Amen? Dala-dala natin yan. What is a good example here? May mga apelido kayo, may mga pangalan kayo. Amen? Lagi mong sinasabi, ayokong masira ang pangalan ko. So tayo po, tayong mga Kristiyano, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Hindi po ba kayo masaya? Ang pangalan natin, Kristiyano, Christians, you bear that name because of Christ. We have to be proud of it. Pero, don't make it as a weapon. Bakit ko po sinabi ito? Merong isang napanood ko lang ito. Merong isang nagbabangayan sa isang jeep. Nakita ng isang matanda, ang dami niyang tato. Hindi ka mapupunta sa langit, ang dami mong tato, bla 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 bla. Ang sabi ng babae naman, hindi ka rin, bakit? Ikaw ba mapupunta sa langit? Alam niyo ang sagot niya? Christian ako. Born again ako. In the first place, yung lola, yung matanda, ay nagja-judge na siya. Ano po? But don't make it like your name as a Christian is a weapon. Hindi po yun. Pangalagaan po natin na bilang Kristiyano tayo. Huwag mong gamitin yan. Huwag mong ipagmalaki na naka-attend ka lang minsan, naka-attend ka 2, naka-attend ka 3 beses, at pinagmamalaki mo, Kristiyano ako. Being a Christian, it's not because you are attending church, you are attending Bible studies. No. It will manifest
po sa inyo. Kahit hindi nyo sabihin na Kristiyano ka, makikita yan sa inyo. One good example of my life, hindi ko po pinagmamalaki ang sarili ko. Ang pinagmamalaki ko ang Panginoong Kristo. Before I got married, at lagi ko po sinasabi nito, before I got married, the number one persecutor in my life, in our life, ng aming mag-asawa, ay ang magulang ko, most especially my father. When I became a Christian, hindi ko sinabing born again na ako. Hindi ko sinabing Kristiyano na ako. Ang sinabi ko lang, I have a relationship with my God, Jesus Christ. Ang sagot niya sa akin, pinag-aral kita, and I will not going to go to your wedding unless you get married to a Catholic church. Ang sagot ko, okay lang po. But I respect you. Sabi ko, but I'll still stand for my Father in heaven. Nagpakasabaw. Ang sagot ko lang sa kanya, punta ka lang. I have no against on what you would like me to do. I'll respect you on what you are saying. But I cannot do what you would like me to do. That I'm going to get married in front of a priest. Yun lang. But at the end of the day, I stand firm. Pumunta po siya sa kasal. And at the end of the wedding, my father said, ang saya pala. Ang saya pala ng kasal mo. Yun lang sinagot niya. Of course, he still have that pride. Hindi pa rin siya bibigay doon. But do you know, one day after that, we already married like 6-7 years, he was able to attend here. Pero nung pagdating niya po rito, hindi na siya nakakalakad. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, whether na naglalakad ka o hindi, God has a purpose. Why are you here? You are here who is willing to suffer and glorify Jesus Christ. You will going to suffer in a sense na hindi po yung pahihirapan kayo. No. There will be persecutions in life. Bakit ko po sinabi ito? In Acts 2:38, tayo pong mga Kristiyano ay sinave na ng Panginoon ng kanyang dugo, dahil doon sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. In Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will be received the gift of the Holy Spirit. In 22:16, and now you are waiting for you get up baptized and wash your sins away, calling on His name. Now, alam natin, na-save ka na. Pinatawad na ng Panginoon ang kasalanan mo. You're being called what? Christians. You're being called believer. Believer ka na. Kristiyano ka na. Hanggang doon na lang ba yun? Katapusan na ba yun? Oh, I'm already Christian, so I can go attend Sunday service every Sunday. I can go every Thursday. Kung may Bible study man ako sa Kibiawan, pupunta ako. It doesn't stop there. Always remember po, yung dito is just temporary. What awaits us is the victor's crown. We will going to have a life eternal in heaven. Yun po yung magiging reward natin. Sa 1 Timothy 4:16, watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourselves and your hearers. Kaya sabi ko, disciples, di ba? Disciple ka. You're being called as a Christian believer. Naniniwala ka. You have a faith. Doon na lamang ba? No. Alam mo, na-save ka na eh. And your straight answer, pag tinanong ka, saan ka pupunta? Sa langit. And you're going to ask somebody, saan ka pupunta? I don't know. So, who will going to help him or her? Ikaw. Kaya nga, di ba? Yourself and your hearers. Kailangan po tayo bilang isang disipulo na tayo rin ay
Share ng Word of God. Don't just stand there. Don't just sit there. Why? Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you that the devil will put some of you in the prison test, and you will suffer persecution. Be faithful even to the point of death, and will give you as your victor's crown. Don't be afraid of the persecution na matatanggap natin, marireceive natin. Most especially for those students. Alam niyo po, lumalaki ang mga churches ngayon because of the students. Yung mga nasa college, yung mga nasa high school because of the school ministry. Yung mga campus ministry. But how can we become big Christians? If tayong mga youth, kasama na ako doon. The youth are afraid of the Christian name bearer. Natatakot kayo. You cannot even, yung pakilala ka na Kristiyano ko. Na magpakilala ka na born again Christians. Why? Kasi natatakot kang matuya. Tuyain ka nila. Tama ba, youth? We are afraid. Remember, you already bear the name Christians. And Jesus Christ gave that to you. Give it to us. And we have to really be proud of that. Di ba, sabi ko nga sa inyo, we are very proud of our surname. Yung mga apelido. Lalo na kapag may ka-apelido kang mga politicians or matataas na tao. Halimbawa, ka-apelido mo si Marcos. Di ba, tatanungin, kamag-anak mo si Marcos? Kahit hindi mo kamag-anak yan, pipilitin mo maging kamag-anak eh. Alam ko po kasi si lolo ko tsaka lola niyan, yung ganito. Pipilitin mo maging kamag-anak yan para maging proud ka lang dun sa dun sa pangalan na Marcos na yan. Pero kapag ang pangalan, Trillanes ang apelido mo, bubura, malayo na namin kamag-anak yan, hindi ko naman kilala yan. Yung mga ganun, di ba? So, being a Christian, we were labeled already as a Christians. Let's bear that. Bitin natin yun bilang mga Kristiyano. Don't be afraid of the persecution. Yung persecution na yan. Kaya nga sabi, don't be afraid to suffer, to glorify the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Bakit ka natatakot? Ang kakampi mo, ang Panginoong Kristo, ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay na nakikita mo dito. Bakit ka natatakot? May dapat bang ikatakot? Wala. In fact, kaya nga po dito, sinabi ko, after conversions, you were saved. Pinatawad ng Panginoon ang kasalanan mo. It doesn't end there. God has a plan for you. God has a purpose for you. At yung planong yon, makasama ka niya habang buhay. Amen? Sino po nakakaranas ng init ngayon, ng panahon? Ng init ng panahon. Paglabas mo, ba't di natin subukan? Subukan. Ba't di natin subukan? Subukan lang po natin. Kung gusto nyo, patayin natin lahat ng aircon. Ngayon, subukan natin. Patayin natin lahat ng aircon na yan. Anong mararamdaman nyo? Mainit. Alam nyo, isipin nyo na lang po ganito. Lahat ng nangyayari dito sa mundo, may purpose. Pinaparanas lang po sa atin ng Panginoon kung gaano kainit sa... anong mainit? Impyerno? Ito, pag pinatay ko aircon. Impyerno, di ba? So, ayaw niya tayong mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Asupre. Di ba? Tayo nga dito, naka-aircon pa eh. Kaya gusto nyo pa, yung aircon talagang yung pag pinalamig ka, makakatulog ka. Pero sa totoo lang po, mainit po ba ngayon? Hindi, yung nararamdaman nyo po. Diyan sa kinuupuan natin, mainit? Okay lang pa po?
Kasi kung naiinitan pa po kayo, ma-order pa tayo mga 3 aircon pa siguro rito, kaya 4, ano. Isipin nyo na lang po, nandito pa lang tayo sa lupa, mahal na tayo ng Panginoon, ayaw niya tayong mainitan, binibigyan tayong aircon. I'm just setting an example. Ano? Example lang po yan. Ano? Pero, hindi lamang po tayo pinatawad ng Panginoon dahil mahal niya tayo. May purpose at plan ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, save past sins, then save eternally. Ang gagawin lang po natin yan bilang isang Kristiyano, pangalagaan mo ang pangalan mo bilang isang Kristiyano, bilang isang disipulo ng Panginoon. Yan lang ang pangalagaan natin. Kaya nga po sa point number 2 ko, you are part of something. Ano yung part of something na yan? Unang-una, you are a member of the body. 1 Corinthians 12:14. Just as a body enough has many parts, but all its many parts form one body, so it's with Christ. For we are baptized by one Spirit, so to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given one Spirit to drink. Even so, the body is not made up for one part, but of many. Sabi dito, katulad nga po ng isang katawan natin, ang daming parts yan. Kamay, paa, ulo, lahat. Nung maging Kristiyano tayo, we are already part of that member of that body of Christ. Tayo po yun. We are already united. Part na po kayo nun. Number 2, citizens of the kingdom. John 3:5. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter the second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Mula po naging believer tayo, maging Kristiyano tayo, maging disipulo ng Panginoong Jesucristo, tayo isang citizen na. Anong citizen po tayo? We are Filipino citizens, of course. We are born Filipinos. Kung minsan, ang mahirap niyan, pagdating ng States, kahit panguka, I am born in the USA. So I'm American citizen. Nag-iiba na tayo. So tayo po, yung pagiging citizenship natin na pagiging isang Kristiyano, sana maging ano tayo, maging ano doon, ano bang illustration yun? Magiging straightforward tayo. Laging ganun. Hindi tayo nagbabago. You are part of something first, member of the body. 2, citizens of the kingdom. Number 3, you are already child in God's family. Kapag kabilang ka sa isang royal family, which is our God, di ba nakaka-proud yun? So in Christ, sabi mo sa Galatians, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all you who were baptized in Christ have clothed yourselves with Christ. Tayo po ay magkakapatid. Kaya nga po ang tawag natin ay brothers and sisters. Dahil tayo magkakapatid bilang isang Kristiyano. Sinong ama natin? Ama natin sa langit. Number 4, sheep in the fold. Keep watch over yourself and be the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which you bought in His own blood. Very truly, I tell you, the Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate but climbs in some other way is a thief or a robber. Wag lang po tayong maging sheep, wag lang tayong maging pastol. We have to be shepherd also. Ang ating pong tagapastol ay ang Panginoong Kristo. Pero sa panahon po natin ngayon, dapat po tayo ay maging isang shepherd din. Tayo po dapat ay may mga inaalagaan, mga tupa. Number 5, soldier in the Lord's army. Kapag sinabi mong sundalo,
ito yung sumusunod palagi. Nakapanood na po kayo ng, mga war movies. Sasabihin, pag inutusan siya, sumugod ka. Sasabihin ng sundalo sa loob-loob niya, ayoko nga. Ayoko, no? Sipin mo, sasaluhin mo lahat ng bala. Pero pag sinabi ng ng commanding officer niya, sabi niya, that's an order. Susunod siya. Kasi pag hindi siya sumunod, there's a consequences. And what's that consequences? Mako-court martial ka. So we are already part of Lord's army. Tayo po yung mga sundalo ng Panginoon. Join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Sino yung commanding officer natin? Ang Panginoon. Sabi niya, anak, humayo ka. Punta ka sa kulungan. I-share mo ang gospel. Sagot mo, ayoko. Ang sagot uli ng Panginoon, that's an order. Yes, sir. You are part of something. You are laborer in the vineyard. The parable of the... Ito po yung sa Matthew 21 to 16. Alam niyo po yan, yung parable of the workers in the vineyard. The parables of workers in the vineyard. Bigyan ko lang, sige, hindi ko na, mahaba po kasi masyado pag binasa ko. Isang buong sermon to. Pag ginawa natin. Isang parable pero isang sermon siya. Ganito po yung isang parable of the vineyard. May isang hasyendero na kailangan kunin na yung mga ubas sa ubasan. So, nangailangan siya ng tao. Nagtawag siya. May mga dumating ng umaga. Pero kailangan pa rin ng tao. May dumating ng lunchtime. At yung iba naman ay dumating na ng mga alas 4. So, maraming parte yan na iba-ibang oras sila dumating. Pero at the end of the day, sabi ng hasyendero, so ito na yung bayad nyo, the denarius. So, yung bayad sa kanila, yung nagtrabaho ng maaga, nagtrabaho ng half day, at nagtrabaho ng mga ilang oras lang, they were given the same salary. Pare-parehas na binigyan. At ang tanong nila, bakit yung maaga? Unfair naman yata. Yung maaga, parehas ng sweldo nung Yung pangalawa, sweldo niya ganito. Ang sweldo niya ganito. At ipinaliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po yung mga workers. Whether you are called young, you were called in the mid of your life. Even when you are called, at natawag ka ng Panginoon, na senior citizen ka, 65 ka, 70 years old, we all have the same value sa Panginoon bilang isang Kristiyano. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Kasi po, hindi porket matagal ka ng Kristiyano, hindi ibig sabihin na imalalim ka na. It doesn't equate like that. Meron po, na una siyang maging Kristiyano. But after 20, 30, 40 years, ang tanda na ng itsura, pero nakadiaper pa. What I mean here, parang baby pa rin na Kristiyano. Matampuhin pa rin. Ang dami pa rin nakikita. Pero dun sa mga baguhan pa ng Kristiyano, yung lalim niya, kakaiba pa rin. God has called us. Tinawag tayo ng Panginoon. Pero it doesn't mean na porket matagal ka na, ikaw, porket bago ka. Ang tingin po sa atin ng Panginoon, pantay-pantay.
Number 6, you are a part of something, branch in the vine. Tayo po ay sanga. I am the true vine, and my Father is a gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. So I already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I remain in you. No branch can bear fruit in itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruits unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do anything. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and wither. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kahit tayo po ay sanga, ang isang sanga, kapag pinutol mo sa main branch, anong mangyayari? Walang kwenta. The main tree is our God, and we are the branch. Huwag mong sabihin, kaya ko yan. Ako yan, kaya ko yun. Pang sarili. But if we will not go into rely to our God, if we will not cling to our God, wala po tayo. We cannot do anything. Even me, even us pastors. Kami po dito nagsasalita sa harapan. Without the guidance and the wisdom of our Lord Jesus Christ, I cannot talk here. Lahat po ng ginagawang mensahe namin dito. That's why kami pong mga pastor ay accountable sa Panginoon sa lahat ng sasabihin namin dito. We cannot do anything unless we cling to our God. Ang buhay po natin ay wala. Lagi niyong tandaan, wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Alam niyo, naawa ako dun sa mga taong naawa ako dun sa mga taong, yes, they're rich. Sabihin niyo, masaya sila? Wala kayo sa kalagayan nila. You don't even know if they're happy or what. Yes, nakikita niyo. Maraming pera, maraming sasakyan, ang lalaki ng bahay, daming kotse. Do you think they're happy? You can say they are happy because you can see them, they are happy, tumatawa sila. Pero, nakakatulog ba silang mabuti? Lagi nilang iniisip na baka nakawin yung kotse ko sa labas. Baka malugi ako. Stress still din po. Pero tayong mga Kristiyano, kumakain na 5 beses maghapon. Diba? Almusal, merienda, lunch, merienda, dinner. Nagkamali pala ako. 6 pa. Oh, di po ba? Pagkakain mo ng midnight snack, pag upo mo pa lang, tulog. Hindi ba ganun kasaya Kristiyano? Amen? Ganun po tayo kasaya bilang anak ng Diyos. Dahil tayo ay nakahawak lamang sa Panginoon. Pero sabi ko nga po sa inyo, naaawa din ako sa mga tao. Pero don't just pity them. We have to approach them. Lagi mong sinasabi, naawa naman ako kay ganito, naawa ko kay ganyan, naawa ko kay ganito. Puro ka na lang awa. Sabi nga sa Kabampangan, puro na kang awa. Babangnas na kawawa. O, anong ibig sabihin doon? Napapanis na laway mo kasi hindi ka naman nagsasalita. Sorry for the word po dong sa bangnas. Bangnas po kasi is panis. Yeah. Panis na laway. Pag tinagalog ko po yung sinabi ko, naawa lang tayo.
puro na lang tayo awa, but we don't share the Word of God. Napapanis na lang ang laway natin, pero hindi ka pa rin nagsasalita. Tama po ba? Aminin man at natin. Ako po, I'm guilty about that. Ano? Minsan, gusto mong i-share, ano? Oops! So point number 2, you are part of something. Balikan ko po. Remember who you are. Sino ba tayo? Tayo ay bagong nilalang na kay Kristo. 2 Corinthians 5, therefore, if anyone in Christ, new creation has come, the old has gone, the new is here. Lagi po natin tandaan. Sabi ko, remember who you are. Kaya nga inuulit-ulit ko, lagi niyo pong tandaan, hindi na ikaw yung lumang ikaw. Hindi na ako yung si Ferjim na dati. Hindi na ako si Brother Bob na dating ganito, ganyan. Hindi na ako dating si Romel. Ngayon ay meron na akong kaakibat na pangalan, Pastor Romel. Hindi na ako yung lumang Romel. We are therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we may too live a new life. Nung nabaptize po tayo, that's why we are soaked in water. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin, at kung naiintindihan mo yon, kasama na yung kasalanan mo at lumang ikaw nung pagkamatay dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na yung luma, bago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, bago ka na. Huwag mong dugdugan bago kang paligo. Hindi na yung ikaw yung dati. Hindi na yung ikaw yung dating natutulog sa church. Aray ko. Hindi naman po ako natutulog, umiidlip lang ako. Hindi na ako yung dating nangungupit. Hindi na po ako nangungupit ng 50, 20 na lang. Lumiit, at least lumiit. Ano? Hindi na po ako bumibili ng singgarilyo. Humihingi na lang. Eh, ganun pa rin yun, ano? Hindi na po ako bumibili ng alak. Nakikipag-inuman na lang po. Ikaw pa rin yun, kapatid. Tayo po ay binago ng Panginoon. Ikaw, yung luma mo, wala ka na. Pangalawa, remember again who you are. Lagi kong sinasabi, lahat po tayo, lahat kayo, lahat ng individual na nandito ay representative po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo, maging responsabling isang example. Ano? I've been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Lagi nating tandaan po yun. Yung binasa natin sa Galatians 2:20. Binigay. Huwag po nating sayangin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sinabi po ni Pablo ito kay Timoteo. Kasi si Timothy po ay bata pa lang. Hindi porket bata ka, excuse yun. Si Pablo po, meron siyang nadisipulo si Timothy. Ang bata niya to, kaya nasulat niya dito, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sabi ko po nga po sa inyo, hindi kailangan magpakilala ka, ako'y Kristiyano, but magpakilala ka sa ginagawa mo, sa mga sinasabi mo. Huwag mong pagmalaki. Don't make the Christian word as your weapon. Kristiyano ako, pag mabayabang mo, wow.
No. Let yourself speak. Makikita sa deeds mo, sa gawa mo, sa ginagawa mo sa buhay mo. Action speaks louder than voice. Amen? Kasi po, kapag ang Espiritu Santo ay nasa buhay natin, you don't have to struggle. Kapag ang ginagawa, automatic po yun. Dahil kinoconvict ka ng Holy Spirit, gusto mo gumawa kang mabuti. Gusto mo i-share mo yung Word of God. Gusto mo gumawa ka ng ganito for the glory of God. Yun ang gusto mo eh. Kasi namumuhay sa iyo ang banal na Espiritu. So, walang struggle sa buhay mo. Point 3. Things to remember. Ito po lagi natin tandaan. In the critical period, like for instance, sa temptations. Matthew 4:1-11. Ito po, hindi ko na babasahin. Ito yung tinempt ng evil si Jesus Christ. And habang tinetempt po siya, si Satan is using the Word of God. But of course, ang Panginoon Kristo, sinasagot din niya ng Word of God. So hanggang sa matalo at pinalayas niya si Satanas. So tayo din po, when we are in critical period, nandun tayo sa temptation, what is your best weapon? It's the Word of God. Things to remember din po, critical period, when those rocky ground, the ones who receive the Word with joy, when they hear it, but they have no root, they believe for a while, but in the times of testing, they fall away. Alam niyo yung may isang buto na napunta dun sa mabato, mabuhangin, tumubo siya. Pag dumating ang unos, nakuha siya. Ganon din po tayo. Huwag lang yung Kristiyano ka, sabi mo, laging Kristiyano. Pero pagdating ng unos, nabubunot ka. Bumibitaw ka. Things to remember po again, possibility of falling. Ito yung feeling mo, ma-address ka na, go backslide ka na, To the Jews who are believe in Jesus, if you hold to my teachings, you are really my disciples. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also the sins of the whole world. Ang ganda ng nakasulat dito. Meron tayong abogado. Meron tayong tagapagtanggol. At lagi mong tatandaan, mga kapwa ko Kristiyano, alam niyo, kung wala ka marami po, like for instance sa India, ang dami nilang Panginoon, ang dami nilang sinasamba, pagdating ng problema, nagpapakamatay sila. Bakit? Wala si Kristo sa buhay nila. In Japan, meron po silang tinatawag na suicide cave. Parang pupunta ka doon, magpapakamatay sila. Indians also. I witnessed one when I was in Angola. Third floor po yung office namin. Fourth floor yung office nila. Siguro sa sobrang stress, from the fourth floor, lumundag siya. Sa tingin nyo, namatay siya? Ano po? Tumama sa likod. Hindi na una ulo. Buhay siya. Ang sakit nun. Ako nga, natumba lang. Ang sakit na operan dito. Pag tumama mo, bali-bali buto mo. Kapag wala ka kay Kristo po, if you are feeling yung parang possibility of falling ka na, if you are not clinging to our Lord, definitely, tayo po'y mahuhulog.
But always remember, lagi po nating tandaan, we have an advocate with the Father. Jesus. Who is that? Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the world. Isn't it not enough na malaman natin ang kaisa-isang bugtong na anak nag-sacrifice for our sins, for us? Ang tanong ko nga, sino ka ba? Who are we? Things to remember again. Christ is your example. 1 Peter 2:21. To this you were called because Christ suffered you for you, leaving you an example that you should follow His steps. Isipin nyo na lang, ang Panginoon mismo. Di ba naisip gaano tayo kamahal ng Panginoon? Kung iisipin mo, hindi naman niya dapat gawin yun. Pero sa pagmamahal niya, He suffered because of us. Uulitin ko, sino ka ba? Sino ba tayo? Para kailangan mag-suffer pa ng Panginoon sa Kristo. Para sa ating mga kasalanan. Dahil lang sa hindi pagsunod natin sa Panginoon. Kung iisip po, very simple, ano? Hindi tayo sumunod. Sabi ko nga po, if your commanding officer said, go, and you did not follow, there's a consequences of that. Point 4, dito po ako magtatapos. God wants you to what? Mahalin mo muna siya. Love Him first. Lagi natin sa mahal ko ang pamilya ko. Tapos Panginoon. Matthew 22:37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Then 37 again. Anyone who loves their father and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Ang linaw po ng sinabi, unahin natin ang Panginoon. God wants us to love Him first. Una, hindi pangalawa, hindi pangatlo. Ano po? Una. First. God wants you to what? Study. Mag-aral tayo. Pag-aralan natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, natatanda yung sinabi ko kanina, dun sa critical period. Critical period. If you don't know the Word of God, and somebody will going to talk to you, and may sinabi sa iyo, at wala kang maisagot, ito yung possibilities of falling. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ito yung salita ng Panginoon. Acts. Now, the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul was true. Ito pong mga Berean Jews na to, hindi lamang po sila nakikinig. They are a good example. Kapag nakinig sila, hindi lamang nakinig. Anong ginagawa nila? Sinusuri pa nila at pinag-aaralan kung tama ba yung sinasabi ni Paul. Tama ba itong sinasabi ni Paul? Pag-aaralan nila yan. Kaya nga sabi ko, ang galing, sana lahat ng Kristiyano, merong attitude of a Berean. Hindi lamang nakinig ng linggo, hindi lamang nakinig ng Huwebes, hindi lamang umattend ng Bible study, but at the end of the day, pagdating sa bahay, balikan ko nga yung pinag-aralan ko. Tama ba?
Anong gusto ng Panginoon sa atin? Una, mahalin natin siya. Pangalawa, mag-aral. Pangatlo, magdasal. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your righteousness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Mahirap po sa atin, nagdarasal lang tayo pag nandun na tayo nandun na tayo dun sa kalagitnaan ng problema. I know, naikwento na ko na to, no? Si Pedro, tumatakbo siya sa wilderness, nahulog. Nahulog sa bangin. Sa kakatakbo niya, nahulog siya sa bangin. At ang bangin niya ay malalim. Sumigaw siya, "Ah!" Patay siya, hindi. Buhay po siya. Nakahawak siya doon sa sanga. Siyempre, nagdasal siya, "Panginoon, hirapan na po ako. Tulungan niyo ako." Sagot ng Panginoon, "Bumitaw ka." Bumitaw po ba si Pedro? Ha? Hindi pa rin. Hindi rin siya. Nagdasal siya, ang sabi niya, "Demonyo ata itong kausap ko." Ang Panginoon, tulungan niyo po ako, hirap na ako. Sumagot ulit ang Panginoon. And I'm sure that the Lord is the one who answered. Wala pong doubt yun. Kasi sabi ng Panginoon, "Anak, bumitaw ka." Alam niyo po, magdamag na nakahawak si Pedro doon sa sanga. Inabutan siya ng umaga at may dumaang bata. Ang sabi niya, "Kuya, anong ginagawa mo dyan at nakahawak ka sa sanga?" Kasi po yung paa niya at yung lupa, ganyan na lang. Nakahawak siya magdamag. Ang sabi ng Panginoon, "Bumitaw ka." Sa buhay po natin, hindi natin nakikita kung ano ang lalapagan at babagsakan natin. But if God said, "Follow me, trust me, have faith in me," we have to follow. And when you pray, pray for the will of God. Hindi yung, "Panginoon, bigyan mo ako ng bahay at lupa, sinlaki ng bahay ng Malacanang, ng presidente ng Pilipinas." Pag hindi binigay ng Panginoon sa iyo, ang sama-sama ng loob mo. Hindi po yun. That's not the will of God for you. Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up the holy hands without anger or disputing. This is confidence we have approaching God, that if we ask anything according to His will, He will hear us. Iba yung will mo, iba yung will ng Panginoon. Pag tayo po ay nagdarasal, sabihin mo, hindi nakikinig ang Panginoon. No, you're wrong. Pinakikinggan tayo ng Panginoon. But always remember, is that God's will? God wants you to assemble. Gusto niya maging, unite. And let us consider how we spur one another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as are in the habit of doing, but encouraging one another. What we are doing here, bakit po tayo nandito? Upang sumamba sa Panginoon. Magsama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Magsama-sama tayong sumayaw sa Panginoon. Magsama-sama tayong dumasal. Magsama tayong umawit, itaas ang ating mga mata at magpuri sa Panginoon. Amen? Because this is an assembly. Tayo po ay nagsama-sama para purihin siya. Pag manonood ka nga ng basketball gusto nyo, kayong mga barkada magsama-sama, di po ba? Pag makashoot yung kasama, yung gusto mong team, naghihiyawan. Pero kapag sumasayaw ka, pag nagkakantahan na dito sa church, yung kamay mo, ang sobrang init na. Dahil nasa kilikili mo, hindi mo inaalis.
iniipit mo na ganun ka. Ang saya-saya ng mga sumasayaw. Pero ikaw, iniipit mo yung kamay mo. Pero kapag nanonood ka ng basketball or kung namang laro, kahit nasa TV lang yan, makashoot, kung hiyaw mo, buong barangay maririnig ang boses mo. God wants you to give. I'm not saying and I'm not pertaining about giving money. No. Hindi ko po sinabing, that's part of giving. We're giving our offering. That's part of being a Christian. Kasi kapag naging Kristiyano ka, generous ka na eh. Give what? Give yourself. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Give. Ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Kailangan tayo mismo ang mag-offer. Tinatawag ka na ng Panginoon. At sa lahat ng abot na nakikitang mata ko ngayon, tayo pong lahat dito ay tinatawag ng Panginoon. And last, God's want you to help save others. Because who are we? We are Christians and we are disciples of God. Who are we willing to suffer for the glory of our God, Jesus Christ? Nung tinawag po si Maria, tinawag si Maria, she will give birth to a son, and you will give to him a Jesus' name, because he will save his people from their sins. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Luke 19:10. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. And who are those sinners? Yung mga sinners, yung mga nasa labas. Yung mga magnanakaw. No. God is pertaining who? Tayo po. Likas po sa ating mga tao ang makasalanan. Sabihin mo, nagkakasala pa ba ako? Kristiyano na ako. Yes. Kasi po, tayong mga tao, our nature is to sin. There's no perfect Christ. There's no perfect church. There's no perfect Christians. But by the love and grace of our Lord Jesus Christ, we try to follow Jesus Christ, to be obedient. Lumalim tayo sa Kanya, sa pananampalataya sa Kanya, so that we will going to receive the victor's crown. Kaya po, and the things you have heard me in the presence of many witnesses, entrust you to reliable people who will also be qualified to teach others. And who are disqualified to teach others? My brothers and sisters, wala pong ibang sinasabi dito kung hindi kayo, ako, tayong lahat. Tinatawag tayo ng Panginoon, and huwag po nating sayangin yon. Amen? Don't just be a Sunday attenders. Don't just be a listener. Be a disciple of Christ. Amen? Let's pray. Father God, muli po nagpapasalamat kami sa buhay mo, O Lord. Tulad po ng sulat mo na sinulat ni Paul sa mga taga-Epeso na ipinaalala
sa paglago sa kanilang buhay Kristiyano, Panginoon. To stick to their faith. Have courage. And know about suffering for the glory of your name. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo na naisulat, Panginoon, sa aklat ng buhay. Salamat sa mga mensaheng ito na ibinibigay nyo sa amin na patuloy nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay, Panginoon. We don't want to drift, Lord, in your name. Because we bear, O Lord, ourselves, your name as a Christian, Lord. Salamat sa buhay niyo, Panginoon. At patuloy kaming lumalapit sa inyo. Patuloy kaming nag-aaral para sa ikalalago, Panginoon. Lord, use us. Not just a listener, not just an attender, Lord. Gamitin niyo kami, Panginoon. Katulad ng mga lumang mga Kristiyanos during the time when the place were called Antioch. Na kung saan ang bilis ng paglago dahil, Panginoon, they embrace your word. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na yakapin ka namin ngayon at ang inyong mga salita. Pinupuri ka namin. Napasalamatan ka namin, O Lord Jesus. At ngayon, pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng anak at ang pagpisan ng banal na Espiritu, lahat nagmamahal at nagsasabing, ako ay disipulo ng Panginoon at handang mag-suffer para sa ikalalwalhati ng pangalan ng aming Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen.